12 taon matapos mawala ang Malaysia Airlines Flight 70 sa Indian Ocean, muling sinimulan ang paghahanap. Ang bagong pagsusuri ay nagtakda ng posibleng lugar ng pagbagsak, kaya't maaaring ito na ang huling pagkakataon para malaman ang tunay na nangyari. Ang espesyal na kumpanya sa pagsisiyasat sa dagat na Ocean Infinity ay opisyal na muling sinimulan ang paghahanap para sa Malaysia Airlines. 37 noong huling bahagi ng Disyembre 25. Hindi ito isang malawakang pagsisiyasat. Lahat ng plano ay mas sistematiko kumpara sa mga nauna. Tumutok ito sa isang bahagi ng sahig ng dagat. Matapos taon ng pananaliksik, ang misyon ay nakatuon sa bagong tuklas na lugar sa katimugang karagatang Indian. Dumating ang pangunahing barko ng kumpanya, Armada 8, 655 sa lugar ng paghahanap noong Enero 6 na may mga underwater drone. Ang nagpapaiba sa bagong paghahanap na ito ay ang no find, no fee na kasunduan sa gobyerno ng Malaysia. Ayon sa kasunduan, magbabayad lang ang gobyerno ng hanggang dolyar, 70 milyon kung matutukoy talaga ng kumpanya ang wreckage o flight recorder. Ipinapakita ang tiwala ng Ocean Infinity sa bagong datos. Sa mas kalmadong tag-init sa timog, plano ng grupo na balikan ang mga dating hindi natagpuan o mahirap hanaping bahagi ng lugar. Noong gabi ng Marso 2014 ang Malaysia Airlines Flight 70 ay lumipad mula Kuala Lumpur International Airport papuntang Beijing. May 227 pasahero mula sa 14 na bansa at 12 crew ang sakay nito. Sa unang 40 minuto ng biyahe, normal ang lahat. Ang eroplano ay umakyat sa karaniwang taas ng paglipad na 35,000 talampakan. Normal ang komunikasyon sa air traffic control. Alas 10 ng umaga, palabas na ang eroplano sa Malaysia at papasok ng Vietnam. Huling narinig mula sa cockpit, "Magandang gabi, Malaysia, 7-0." Biglang lumiko ang eroplano at ilang segundo matapos ang huling radio message, pinatay ang transponder. Nawala ito sa mga screen ng air traffic controller. Gayunpaman, ibang kwento ang ipinakita ng military radar. Sa halip na tumungo sa Beijing, biglang lumiko pakaliwa ang eroplano. Lumipad ito pabalik sa Malay Peninsula, umikot sa dulo ng Sumatra at tumungo pahilagang kanluran sa Andaman Sea bago tuluyang nawala sa military radar bandang alas 2 ng umaga. Malayo na ito sa dagat, walang radar o radio contact. Akala ng mundo ay nawala na ang eroplano, pero may mga nakatagong signal na nag-iwan ng bakas sa dagat. Isang maliit na satellite data unit sa eroplano ang patuloy na gumana sa loob ng 6 na oras pa. Nagpadala ito ng handshake o ping sa satellite sa ibabaw ng Indian Ocean. Natukoy ng mga siyentipiko na lumiko patimog at lumipad ng libu-libong milya ang eroplano batay sa oras ng paglalakbay ng signal. Nagtapos ang biyahe nang maubusan ng gasolina ang eroplano at bumagsak ito sa tubig malapit sa isang kurbadang linya sa mapa na tinatawag na 7th Arc. Sa paglipas ng mga taon, nagmula ang mga ideya mula sa isang malubhang aberya hanggang sa tinatawag na ghost flight, kung saan nawalan ng malay ang mga tripulante at pasahero dahil sa biglaang pagkawala ng oxygen. Itinuturo ng ilang investigador ang kapitan dahil sa naburang flight path sa personal niyang simulator na nagtapos sa katimugang Indian Ocean. Dahil walang wreckage na nakita, walang ideya ang napatunayan. Ayon sa opisyal na ulat, sinadya ang pagliko ng eroplano, pero hindi alam ng mga investigador kung sino o bakit ito ginawa. Pagkalipas ng pagkawala, lumitaw ang ilang bahagi ng eroplano sa malalayong dalampasigan. Para sa laki nito, daan-daang piraso ang inaasahan ng mga investigador. Sa halip, mas mababa sa 30 piraso lamang ang nakumpirma kailanman. Ipinapahiwatig ng kakaunting bilang sa mga investigador na hindi nagkahiwa-hiwalay ang eroplano sa ibabaw ng tubig. Noong Hulyo 2015 unang natagpuan ang malaking piraso sa baybayin ng Reunion Island malapit sa Madagascar. Ang flaperon ay bahagi ng pakpak para kontrolin ang ikot at angat ng eroplano. May espesyal na numero itong nagpapatunay na galing ito sa MH70. Ito ang unang ebidensyang napunta ang eroplano sa Indian Ocean. Sumunod na may mga pirasong nakita sa Mozambique, South Africa, Tanzania at Madagascar. Kasama dito ang bahagi ng takip ng makina, horizontal stabilizer at ilang piraso mula sa loob ng kabin tulad ng pinto ng aparador at bahagi ng upuan. Mahalaga ang agos ng Indian Ocean sa pag-unawa ng debris. Hindi tulad ng Atlantic o Pacific, ang agos dito ay hinuhubog ng pabago-bagong hangin. Sa Timog Indian Ocean, malamig na tubig ay dumadaloy silangan, habang ang may init na agos ay kumikurba hilaga patungong Africa.
Ibig sabihin, hindi tuwid ang galaw ng debris. Maaaring ilang buwan din itong manatili sa mabagal na agos bago mapadpad sa mabilis na agos na magdadala rito ng malayo. Kahit maliit ang pinagbagsakan ng eroplano sa tubig, malaki ang epekto nito kung saan dadalhin ng alon ang debris sa dalampasigan. Sa pagmumodelo ng nagbago o lumihis na agos pabalik, napapaliit ng mga mananaliksik ang posibleng lokasyon ng wreckage at natutukan ang bahagi ng ikapitong arko. Hindi lang basurang bakal ang mga pirasong ito. Inaral ng siyentipiko ang uri ng talaba sa flaperon at natukoy ang temperatura ng tubig na dinaanan ng mga ito habang lumulutang. Ipinakita ng tala na matagal nang nasa malamig at malalim na bahagi ng katimugang Indian Ocean ang mga piraso bago inanod papuntang Africa ng mas maiinit na agos. Ang kondisyon ng mga piraso ay nagpapakita na walang pinsala mula sa apoy o kemikal, kaya walang pagsabog sa ere. Dagdag pa, ang pagkakapunit ng flaperon ay nagpapakita na hindi ito bukas para sa paglapag, kaya posibleng bumagsak ng biglaan at mabilis ang eroplano sa tubig, hindi maayos na lumapag. Bawat pirasong natagpuan ay nagpapatunay na ang lugar ng pagbagsak ay nasa kahabaan ng ikapitong arko, na siyang naging batayan ng kasalukuyang paghahanap. Lahat ng napag-usapan natin ay nauwi sa mas malaking problema. Ilang taon naghahanap ang mga investigador mula 2,000 at 14 hanggang 2,000 at 18 pero walang nahanap. Mahigit dolyar, 150 milyon ang nagastos sa paghahanap sa Malaysia Airlines, 370 kaya ito ang pinakamahal sa kasaysayan. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na ito, wala pa ring natagpuan. Hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap ang kabiguang ito, kundi dahil sa laki at hirap ng kalagayan ng lugar na hinanap. Mahirap maghanap dahil sa malalaking bundok sa ilalim ng dagat. Kilala ang katimugang karagatang Indian bilang isa sa pinakamalayo at pinakamalupit na lugar. Ang lugar ng paghahanap ay nasa Roaring Forties, isang sona na kilala sa malalakas na hangin at alon na kasing taas ng 4 na palapag. Mas mahirap sa ilalim ng tubig dahil puno ng bulkan, butas, at matutulis na gulod ang sahig ng dagat. Sa ilang lugar, ang tubig ay umaabot sa 19,000 hanggang halos 23,000 talampakan ang lalim. Noon, ang paghahanap ay gamit sonar tools na hinihila ng barko gamit ang mahahabang kable na mahirap igalaw dahil sa haba ng mga ito. Kung bumagsak ang eroplano sa likod ng bundok sa ilalim ng dagat, sonar waves ay tatama lang sa tuktok at hindi makikita ang likod nito. Posibleng dumaan ang mga barkong naghahanap sa loob ng ilang milya o kahit mismong sa ibabaw ng wreckage nang hindi ito nakita. Isa pang limitasyon ng naunang paghahanap ay ang palagay sa huling sandali ng eroplano. Maraming search models ang nagbase sa ideya na ang Malaysia Airlines 370 ay nag-autopilot hanggang maubusan ng gasolina, lumilipad sa tuwid na linya. Nagresulta ito sa isang malawak na search corridor, pero kakaunti lang ang puwang para sa maliliit at sinadyang pagbabago malapit sa dulo ng biyahe, kahit isang sandaling manual na input. Ang mababaw na liko, kontroladong pagbaba o pag-iwas sa masamang panahon ay maaaring naglipat ng crash site ng ilang milya. Mahalaga iyon sa komplikadong seabed ng katimugang Indian Ocean. Ang konting diferensya ng ilang milya ay pwedeng magtago sa labi ng eroplano sa likod ng gulod, trench o sonar blind spot na di nakita noon. Mayroon ding mga praktikal na limitasyon. Ang mga barko ay maaari lamang mag-operate sa ilang partikular na panahon. Madalas na pinipilit ng panahon ang paghinto at kailangang balansehin ng mga search vessel ang bilis at saklaw ng paghahanap. Sa ilang lugar, mas malalayo ang pagitan ng sonar scan para mas mabilis masakop ang mas malaking bahagi, pero nagdulot ito ng mga puwang. Ang misyon ay ginawang balikan ang mga puwang na iyon. Mas naiiba ang The 26 search dahil sa mas magagandang mapa, eksaktong kagamitan, mas maayos na datos, at mas matibay na teknolohiya ng robot. Kapanapanabik gamitin ang Weak Signal Propagation Reporter. Weak Signal Propagation Reporter, isang global network ng low-power radio signal na gamit ng amateur radio enthusiast. Para itong malaking, di nakikitang sapot ng radio wave na bumabalot sa mundo. Kapag may malaking bagay na gawa sa metal, tulad ng isang Boeing 77 na lumilipad sa mga signal na ito, nagdudulot ito ng maliliit, ngunit kapansin-pansing pagyanig, o tinatawag na tripwire effect. Sa pagsusuri ng lumang Weak Signal Propagation Reporter data noong gabi ng pagkawala, nakakita ang mga mananaliksik ng daan-daang pagyanig at nakagawa ng mas malinaw na flight path ng Malaysia Airlines, 370. Ipinapahiwatig nito na ang eroplano ay hindi basta-basta lumulutang, kundi ito ay pinapalipad sa paraang iniiwasang makita. Sa huli, ito ay nagtungo sa isang lugar sa timog ng mga naunang search zones.
Hindi lahat ay sang-ayon kung gaano kabigat ang dapat ibigay na halaga sa datos na ito. Bagaman ang Weak Signal Propagation Reporter ay hindi talaga ginawa para subaybayan ang mga eroplano. Ito ay isang radio system ng mga hobbyist, hindi isang surveillance network. Ang mga aberya sa signal na naitatala nito ay sobrang banayad. Sinasabi ng mga kritiko na maaaring ang mga pattern ng panahon, kondisyon ng ionosphere, o kahit ibang mga eroplano na walang kaugnayan ang posibleng nagdulot ng katulad ng mga pagyanig. Dahil dito, may mga aviation expert na nagbabala sa paggamit ng Weak Signal Propagation Reporter bilang tanging solusyon. Sabi nila, dapat itong gawing dagdag na ebidensya lang kasama ng satellite data, drift modeling at radar records. Ayon sa mga sumusuporta, lakas ng Weak Signal Propagation Reporter ay nasa dami ng datos, hindi eksaktong resulta. Ang mga signal ay nagmumula sa libu-libong transmitter na nakakalat sa buong mundo, na bumubuo ng masinsing web ng datos na wala noong 2014. Kapag sabay-sabay ang aberya sa isang ruta, mas mahirap na itong baliwalain ayon sa estadistika. Sa paghahanap na ito, hindi pinapalitan ng Weak Signal Propagation Reporter ang mga naunang ebidensya. Ginagamit ito para pinuhin ang mga iyon. Pinapaliit kung saan dapat maghanap ang mga investigador at hindi inaangkin na kayang lutasin ang misteryo ng mag-isa. Sa puntong ito, wala nang bagong teoryang natitira para subukan. Tanging ebidensya na lang ang kailangang hanapin. Gumagamit din ang Ocean Infinity ng teknolohiyang tinatawag na swarm robotics sa halip na isang sonar na kagamitan. Sa isang mahabang kable, nagpapadala sila ng grupo ng Hugin Autonomous Underwater Vehicles o HAOVs. Hindi nakakabit ang mga drone na ito sa barko. Gumagana sila ng mag-isa, sumisisid ng malalim sa ilalim ng dagat at gumagalaw ng magkakapareho ang galaw. Mas mataas ang kalidad ng sonar nila na nagbibigay ng larawan na parang totoong imahe ng seabed. Kaya nilang lumipad sa baba at umiwas sa hadlang. Kaya rin nilang silipin ang mga aninong humadlang sa naunang misyon. Kaya ng AI sa mga drone na kilalanin ang natural na bato at bagay na gawa ng tao tulad ng pakpak ng eroplano. Tumpak ito. Ang pagtuklas sa pangunahing wreckage ay hindi lang basta pagsagot sa isang misteryo, kundi magbibigay din ng totoong katotohanan kung ano talaga ang nangyari sa loob ng cockpit. Ang kondisyon ng eroplano ang unang palatandaan. Kung buo pa ang pangunahing bahagi, indikasyon ito ng kontroladong paglapag sa tubig. Kung ang eroplano ay nagkahiwa-hiwalay sa maraming piraso sa malalayong lugar, patunay ito ng mabilis na pagbagsak. Pinakamahalaga ang makuha ang 2 flight recorder. Matapos ang 12 taon, malamang maayos pa rin ang memorya nito. Ipinapakita ng flight data recorder ang eksaktong kondisyon ng eroplano, pagganap ng makina, mga sunog o pagkabigo ng kuryente. Ang cockpit voice recorder na nagre-record ng huling 2 oras ng tunog ay maaaring makuha ang huling bahagi ng biyahe kasama kung sino at ano ang mga sinabi sa cockpit. Ang paghahanap sa eroplano ay maaaring tapusin ang mga haka-haka sa mahigit 370 sa loob ng mahigit 10 taon. Matatapos nito ang hinala na ninakaw, itinago o pinabagsak ang eroplano. Para sa mga pamilya, hindi ito tungkol sa teorya o teknolohiya. Mahigit 1 dekada silang nabuhay na walang katiyakan, ulat o lugar para magluksa. Maraming pamilya ang turing sa pagkawala bilang sugat na di gumagaling dahil di pa rin alam ang tunay na nangyari. Ang paghahanap sa mga labi ng eroplano ay hindi maibabalik ang nawala, ngunit matatapos nito ang paghihintay. Mabibigyan nito ng katiyakan ang pagkawala at magiging isang kumpirmadong trahedya na magpapahintulot sa mga alaala, investigasyon at paggunita na tuluyang umusad. Para sa ilang pamilya, mabibigyan sila ng lugar na mapagpapahingahan ng kanilang mga mahal sa buhay. Para sa industriya ng paglipad, nangangahulugan ito ng pagkakataong gumawa ng mga bagong patakaran sa kaligtasan upang hindi na muling mawala ang isang eroplano sa ganitong paraan. At ngayon, pumasok na ang paghahanap sa pinakatutok nitong yugto. Nag-ooperate ngayon ang barko ng Ocean Infinity na Armada 8605 sa katimugang karagatang Indian. Sa loob ng maikling panahon, kung kailan hindi gaanong mapanganib ang mga kondisyon, magpapatuloy lang ang misyon hanggat pinapayagan ng panahon, kagamitan at mga limitasyon sa operasyon. Sa halip na maghanap sa malalawak na bahagi ng karagatan, nakatuon ang koponan sa isang tiyak na lugar sa katimugang bahagi ng ika-7 arko. Kahit wala pang kumpirmadong lugar ng pagbagsak, ginagabayan ang paghahanap ng drift modeling, satellite data, at mas bagong pagsusuri ng flight path. Kaya, inuuna ng mga investigador ang pinakamalamang na lokasyon at may mga isyong pinansyal din. Sa kasunduang no find, no fee, babayaran lang ang Ocean Infinity kapag natukoy nila ang wreckage o flight recorders. Kung wala, sila ang sasagot sa lahat ng gastos. Mahalaga na matagpuan nila ito kapag natukoy ang wreckage. Magpapadala ng remotely operated vehicle para inspeksyonin at idokumento ang kondisyon ng eroplano bago magdesisyon sa pag-recover nito.
Kapag hindi nahanap, ititigil muna ang operasyon. Tuloy ang paghahanap sa isa sa pinakaliblib na lugar dahil naniniwala silang sapat na ang ebidensya para matukoy ang lokasyon ng eroplano. Kasabay nito, natapos ang isa sa pinakamatagal na misteryo sa abyasyon. Mahigit dekada ring nabuhay sa walang katiyakan ang mga pamilya. Patuloy pa rin ang paghahanap sa Malaysia Airlines, 370. Pero ano nga ba talaga ang alam natin matapos ang lahat ng mga taong ito? Misteryo ng Malaysian Air. Ano na ang nalalaman natin sa nawawalang Malaysia Airlines 70? Tingnan kung paano pinagdugtong ang ebidensya o i-click ang video na ito.